itong head ng BIR na si Jun Lumagi, ayan, ang dami ko ng expose dyan, ay katatapos lang ng kanyang bonggang-bonggang mansyon sa Antipolo. Mansyon! At ayon sa ating source, baka ilang daang milyon ito o abot ng bilyon. Yung mansion na ipitatayo ni Lumagi, dyan, head ng BIR. So ang tanong, saan nanggaling ang pera na pinatayo ng mansyon ni Jun Lumagi at ni Carmela, yung kanyang jowaers, na nagpapakandong-kandong kapag nalalasing dyan sa kanilang mga event, kung kani-kanino nagpapakandong ang Kipay Labum. So ngayon, ang tanong ng bayan, saan kumuha itong si Lumagi ng BIR ng grabe, bongga ang kanyang mansyon, ayon sa ating puting as, na sinimulan ang konstruksyon nung siya ay umupo sa BIR. Wala pang tatlong taon si Bangag ay may mansyon na siya. Not only him. Tanong natin si Bukangkang, baka may mansyon din. Itanong pa natin, di ba, yung isa sa mga expose natin, I think Jay din yun, Jay Santiago ng ano niya nun, yung very controversial na tingnan natin to. Si Jay Santiago ba yun? Yung nagbumili din ng mga multi-million o billion pa nga. PPA, Philippine Ports Authority. Okay? So within Marcos Bangag, ang daming nagpatayo ng mansyon. Kung matino lang ang ombudsman, kung matino lang ang ating mga pwedeng mag-imbestiga sa mga taong ito, ipasusuka sana nila yung pera ng bayan sa mga ginagastos sa mga mansyon nila. Si Robles, nagpapatayo din ng bahay. Sino ang mag-iimbestiga sa mga yan? Dahil hawak nila ngayon eh. Magkakasabwat sila. Saan kukuha itong mga putang inang ito sa pagpapatayo ng mansyon? Si Jun Lumagi sa BIR, saan ka kumuha ng perang multimillion na bakit hindi ka nagpatayo ng mansyon bago ka umupo dyan? Kasi wala kang pera noon. Ngayon may pera ka na dahil nasa gobyerno ka na. Ito yung larawan ng bagong bangag na Pilipinas. Nag-aaway-away sa PCO kasi nag-iinggitan sila. Si Bukangkang gustong maging head kaso nahuli ni Bangag na nag-record siguro. Punong-puno na rin si Bangag. Pero kasi favorite nila yan eh. Favorite ni Bangag at ni Lisa Tanas, si Bukangkang, si Emerald Bukangkang, dahil nga siya yung nag-head ng trolls. At ang nakakaloka dyan, baka ipagurgur yan dahil maraming recording. Marami siyang ebidensya na against kay Bangag. So baka yun na ang sabi doon sa I don't know how true kung binigyan ba siya ng crumbs na posisyon or bibigyan na siya para hindi siya magsalita. Well, pare-pareho lang naman silang kategorya. 'Di ba? At itong si Jay Ruiz, ito yung malupit. Kahit i-Google niyo, no? Chinecheck ko nung December, ito pa, yung kanyang company na Digital 8 na ito ay nag-open ng door daw. Sila daw ay nagbukas ng door sa mga vloggers para sa kanilang channel na yan or kanilang production company na yan. At i-ensure daw ni Jay Ruiz at isisigurado daw niya ang mga iboboto sa darating na eleksyon ay tama na iboboto ng taong bayan. So gagamitin daw niya yung kumpanya niyang yan para magpalabas sa mga programa kung sino ang mga dapat iboto. Sino kaya ang mga dapat iboto sa na ipapalabas ni Jay Ruiz sa kanyang programa? And expose na natin na allegedly may money laundering business sila together, ay may business sila ni Robles, and allegedly nandoon ang money laundering sa likod nun. Then, mga palangga, binigyan ng 178,500,000 na kontrata. So anong i-expect mo na ipapalabas ni Jay Ruiz sa kanyang broadcasting company? Siyempre, pabor sa bangag-bangag administration. Sabi ni Vicky ko, nakakatakot ang Pilipinas. So yan yun mga kababayan. So yan ang paulit-ulit. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na mamaos na ang lola ninyo sa
nganga-bells dito, kailangan ninyong malaman na ito ang ginagawa ni Bangag, ni Lisa Tanas na kidnapper. 'Di ba? Ano mga eksena ngayon? Ano ang mga nakikita niyong mga balita, 'di ba? Ang mga balita is about against Inday Sara, against vloggers, against Pangulong Duterte. Kasi gusto nga nilang pagtakpan itong maanomalyang by scam. At lahat ng pagnanakaw ni Bangag, ito mga anomalyang pinagsasabi natin, gusto nilang pagtakpan, tatargetin nila ang vloggers na kami ay nagpapakalat ng fake news. Paano naging fake news ito, J. Ruiz? Ha? Nagpaliwanag na ba si J. Ruiz? Mga palangga, nagpaliwanag na ba siya na kumamal siya ng 178 million pesos? Paano mo masasabi na ito ay fake news? May dokumento tayong hawak, gonggong. Ibinenta mo na ba ang kaluluwa mo kay Satanas? Kaya lang, ang mga kapulisan natin wala ring, hindi rin magising, sabi ni Sel Reyes. Grabe, kanya-kanyang mga kawatan, sabi ni Donna Cris. Ang dami-dami ko nang sa inyo, in-expose sa inyo. Magsimula sa Pogo, nung inilabas ko si Rainier Chu, okay? Nakasama sa picture ni Lisa Tanas at ni Bangag na sinasabi ko na itong grupo ng mga Pogo ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas. Nung inilabas ko, sabi ng mga gago, AI daw. AI daw yung picture. Pero sa dami ng picture na sinend sa akin together with Bangag, kaya nga sabi ko, paano naging AI ito? At ang after nila magpalusot ng AI, ang sabi nila ay hindi. Ang sabi ni Bangag, ang sabi ni Tichico, yung isa sa special envoy ni Bangag Jr., na nakipicture lang yan kay Bangag Jr. Nakipicture, kasama na sa inuman, kasama siguro sa kanilang mga bakasyon, o baka sa tsuktsakan, sa orgy, baka kasama pa, hindi natin alam.